34 na sabungero na halos 4 na taon nang nawawala, patay na raw at inilibing sa Taal Lake. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan dun sa Taal Lake. Lahat yan, kung mukukain yon, mga buto-buto na lang. Paano natin makikilala ang mga yon? Di lang missing sa bungero ang mga yon, may iba pang tinapon doon pati drug lord. Ano nga kaya ang katotohanan sa pagkawala ng 34 na sabungero? At sino nga kaya ang nasa likod ng krimen na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Isa sa mga akusado sa kaso ng 34 na nawawalang sabungero ang biglang lumitaw at sinabing patay na raw ang 34 na sabungerong ito at ibinaon daw sa Taal Lake. Lumantad si alias Totoy, isa sa mga akusado sa kaso ng 34 na sabungerong nawawala, at sinabing handa siyang tumulong sa mga pamilya ng biktima para maabot ang hustisya. Si alias Totoy, na isa sa mga suspect, ay isa rin sa mga security ng Manila Arena at ngayon ay lumabas para maging isang state witness. Bagamat hindi niya diretsyong sinabi na patay na ang mga biktima, iginiit naman niya na malabo na raw na buhay pa ang mga ito. Ayon kay alias Totoy, ang mga sabungero ay pinaslang at itinapon sa Taal Lake. At hindi lamang daw mga sabungero ang naandito at pinatay, kundi kasama na rin ang isang drug lord. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan dun sa Taal Lake. Lahat yan, kung huhukayin yon, mga buto-buto, paano natin makikilala ang mga yon? Di lang missing sa bungero ang mga yon, may iba pang tinapon doon, pati drug lord. Ani ni Totoy. Ayon sa kanyang salaysay, ikinuwento niyang sinakal di umano ang mga biktima gamit ang tie wire at isinakay sa van matapos mahuli ang mga ito na nandadaya sa sabungan. Dagdag pa niya na mahigit 100 di umano ang pinatay doon at hindi lamang ang 34 na sabungero, kabilang na nga dito sa 100 na ito ang isang drug lord. Sinusuri ngayon ng DOJ o Department of Justice ang kanyang mga salaysay upang tiyakin kung tugma ba ito sa mga nakuwang ebidensya. At pahayag ng DOJ, malapit nang matapos ang kaso. Ipinangako din naman ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na poprotektahan nila si Totoy bilang isang state witness. Now, here is my thought about this issue. First, it's been 4 years, no? Almost 4 years since nawala itong mga sabungero na to at maraming kuro-kuro ang lumabas patungkol dito sa issue na to. Kung ano nga ba ang totoong nangyari sa mga sabungero at kung nasaan na nga ba sila. And to tell you honestly, I have one thing on my mind nung una kong narinig itong issue na to. Sa isip-isip ko, malabo nang makita itong mga sabungero na to, lalo na nung tumagal na ng taon yung balita na to, itong kaso na to. Kasi taon na lumipas, wala ka narinig. Taon na lumipas, wala ka narinig na kahit na ano. I mean, there's a possibility na talagang wala na itong mga missing sabongeros na to. Kasi can you imagine, ilang taon na lumipas, niha-niho, wala kang narinig na kahit ano. Anong iisipin ng mga tao? Malamang may mga tao mag-iisip na wala na yung mga yan, makapatay na yung mga yan. Kung dinukot kasi yan at in-hostage, bakit sa haba ng panahon walang lumabas na mga humihingi ng ransom, kung pera man o kung anong bagay man ang kapalit? Bakit wala? So I had a thought na wala na tong mga to, patay na, no? Bakit pinatay? Well, yun ang hindi natin alam. Pero according sa investigasyon, ang sabi nandaya daw sa sabungan. And we all know naman na sa sabungan, iba't ibang klaseng tao ang mga nandyan. May mga taong simple lang na naglilibang, gusto lang magpalipas ng oras, may mga saktong sugarol lang, gano'n. Pero hindi natin makakaila na may mga sindikato dyan sa loob ng sabungan. So maybe, according nga sa kwento, nandaya daw, siguro mali sila ng binangga, malas nila at napatapat sila sa sindikato, kaya gano'n yung sinapit nila. I am not saying na tama na patayin mo yan, nandaya yan. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon yung point ko. Ang point ko is kapag pumasok ka dyan, hindi mo kilala yung mga taong makakasalamuha mo dyan. Kagaya niyan, kung totoo man na nandaya talaga sila, malas nyo. Napatapat kayo sa loko. Malas lang. Kaya the best way siguro kung pupunta ka sa mga ganyan, mga ganyan lugar, siguro behave ka na lang. No? Huwag kang gagawa ng kalokohan kasi again, hindi nga natin kilala kung sino yung mga taong makakasalamuha natin dyan. Hindi natin kilala yung mga yan at hindi natin alam kung ano ang mga kaya nilang gawin. Kung lalo na kung tatarantaduhin natin yung mga yan. That's my point. Sa ganung sitwasyon kasi may control tayo, di ba? Ano lang, chill ka lang, safe ka lang, laro ka lang, di ba? Enjoy ka lang, walang kalokohan. Mas safe yung ganun di ba? Laro ka lang. Kasi expect mo talaga na pag gumawa ka ng kalokohan dyan, again, kung totoo man na nandaya itong mga to pag gumawa ka talaga ng katarantaduhan dyan at minalas-malas ka at napatapat ka dun sa mga sindikato dyan, talagang Diyos ko, aalatin talaga ang buhay mo. Nagigets nyo yung point ko? Again, I am not saying na tama
napatayin mo ang isang tao dahil nandaya ito o niloko ka nito. Hindi ho ganon. Ha? Mabuti na yung malinaw tayo. Baka kasi mamaya mag-comment dyan. Parang kinakampihan mo pa yung mga pumatay. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon yung point ko. Let's think bigger. No? Tingnan natin yung picture na mas malaki. Again, going back, ako I had a thought na sa utak ko na wala na yan, patay na yan. Even before pa, naiisip ko na hindi mo na makikita yung mga yan. At kung makita mo man yan, patay na. And I guess, tama nga ako. Diba? I am expecting this news noon pa. Medyo matagal nga lang at inabot ng 4 na taon. Diba? So I am expecting this na. Ang hindi ko ini-expect is yung nilibing nila sa Taal. Yun yung medyo, nakakakilabot na parang, parang grabe naman yun. Diba? Parang mapapatanong ka, paano nangyari? Paano kaya nila ginawa? No? Sana mabuo yung kwento, no? Diba? Para at least may idea tayo kung paano nangyari talaga. Sana makalkal pa yung investigasyon. And kung sino man yung talagang may kagagawa nun, sana managot siya. Diba? Sana lumabas yung katotohanan dito sa kwento nitong mga sabongeros na to. Again, kung totoo man na nandaya sila, hindi ko masisisi yung pumatay. Firm ako doon. Ha? Firm ako doon. Baka kasi mamaya milyon-milyon pera yung dinaya sa kanila. Diba? Hindi natin alam, hindi nga natin sigurado kung yung ba talaga yung dahilan, kung dahil ba talaga sa pandaraya. Diba? Pero di ba alam naman natin ang takbo ng utak ng karamihan ng mga tao pagdating sa pera, madami talagang nauulol, nagdidilim ang paningin pagdating sa pera. Diba? Lalo na kung nakabangga mo is sindikato, naku, delikado ka talaga. Again, paulit-ulit ako ng disclaimer, hindi ko masisisi yung pumatay dun sa mga sabongero. Kung talagang totoong tinarantado siya nitong mga sabongero, ha. Pero kasi bali-balik ta rin man natin. Mali na pumatay ka ng isang tao, kitilin mo yung buhay ng isang tao, regardless kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa'yo. Mali. Bali-balik ta rin man natin. Mali. Sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, mali. Hindi kita masisisi kung tinarantado ka niyang mga yan, pero mali. At kung totoo man na gano'n ang istorya base dito, sana mabigyan linaw at mabigyan ng hustisya ang mga dapat mabigyan ng hustisya. Diba? Kaya matapos lumabas nitong si Alias Totoy, sa iba, unti-unting luminaw ang katotohanan patungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari dito sa mga sabongeros. Pero sa ibang tao, it seems like medyo mas lalo pa siyang lumabo, no? Medyo naging questionable, diba? Yung mga sitwasyon. I mean, kanya-kanya naman tayo ng take dyan kung ano yung paniniwalaan natin. Diba? Ngayon, antayin na lang natin siguro yung resulta nitong investigasyon at kung ano man, kung talaga patay na itong mga to at pinatay, sana mabigyan ng hustisya itong mga sabongero para sa ikatatahimik ng kanilang kaluluwa at para na rin sa ikatatahimik ng mga naulila nilang pamilya. So mga kaibigan, sa kahit anong aspeto o kahit anong sitwasyon. So, ayun, ganun lang. Pero bago ko tapusin to mga kaibigan, gusto ko lang mag-iwan ng isang payo ba, kumbaga, no? Na kahit sa anong aspeto o kahit anong sitwasyon, mag-iingat tayo palagi. Piliin natin gawin ang tama. Piliin natin palaging maging mabuti. Huwag na huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa natin dahil hindi natin alam kung anong klaseng tao yung mga makakasalamuha natin. Hindi natin sila kilala at hindi natin alam yung mga bagay na kaya nilang gawin sa atin. Hindi tayo pare-parehas ng takbo ng utak at hindi natin alam kung anong pwedeng maging bunga ng mga maling desisyon natin, ng mga maling gagawin natin sa buhay. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, pag-isipan natin mabuti at palagi tayong mag-iingat. Sa ganung bagay, at least may control tayo. Diba?